Okay, topic po natin ngayon, Pastoy Protestante or Pastoy Fundamentalist ang nagdeklara na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan po yung question po natin ngayon. Bakit po? Kasi tinututulan po kasi nila mga sir, mga ma'am, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang responsableng pinakaunang Kristiyanong relihiyon na nagsasabi at nagtuturo na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kasi tutol po sila, meron po silang responsableng taong maibibigay kung sino po yung nagsabi na itong Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So ngayon, syempre, pag sinasabi po kasi natin na siya po yung nagtuturo, bakit dinedenay po nila at bakit tumututol po sila ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi implied po kasi kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos, implied po yan na tinatanggap po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang relihiyon na kung saan ginagabayan po ito ng banal na espiritu. At ang banal na espiritong ito, mga sir, mga ma'am, ay nagsasalita po ng katotohanan. Nagsasabi po ang katotohanan. So, kung titatanggapin po nila ng Iglesia Katolika Apostolika lang na nagdeklara, so ibig sabihin tinatanggap din po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang only church na tinuturuan ng banal na espiritu. So sa makatuwid, itong mga kaibigan po nating tinatawag na mga sulpot, wala po itong banal na espiritu. Meron pong tinatawag na espiritu tunto. Bakit po? Kasi ayun, dawat limpyo lang Pagkatapos kinokorek pa yung responsableng nagpalabas ng banal na kasulatan at responsableng nagsabi that the Bible is the written word of God. Yan po mga sir. Diba? Number 2 point po natin. Pag aaminin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita po ng Panginoong Diyos, implied, inaangkin din po nila. At tinatanggap din po ng mga sulpot na ito na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay may koneksyon sa Diyos. Bakit? Kasi siya po yung makadetermine. Siya po yung makadetermine kung ano po yung tinatawag na bagay na banal at hindi banal. Ano po yung bagay na inspired at hindi inspired. Bakit? Kasi after po kasi sa 3rd century, mga 4th to 5th century, ang dami-dami po kasing mga manuscripts na nakolekta ng Christian religion po kasi mga sir, mga mami. Ang dami po kasing mga manuscripts na nakolekta, yung mga aklat na nakolekta. Pagkatapos, kung Iglesia Protestante po yun ang nandoon, hindi po sila makapag-determine kung saan doon ang inspired at saka hindi inspired. At hindi rin po mangyayari na makapag-declare po sila na itong mga aklat na ito ay inspired written word of God. Bakit po? Kasi wala po sa kanila yung banal na espiritu At wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. Wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. So, kung aaminin po nila na the Catholic Church is the one responsible declaring that the Bible is the written word of God, so therefore, tinatanggap po nila implicitly, implied, na itong tinatawag na Iglesia Katolika ay may koneksyon sa Panginoong Diyos. Number 3, kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong tinatawag na Iglesia Kristiyanang inaaniban po natin, mga sir, mga ma'am, kung tatanggapin po nila na siya yung responsable nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, implied, tinatanggap din po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, alam po niya ang kalooban ng Panginoong Diyos at alam po niya paano po ito i-implement. Saan na po si Mr. Aki? Pasok na po kayo, Mr. Aki. Nandiyan na po yung link. Nangihingi po kasi kayo ng link. Pumasok po kayo. So yan po yung 3 puntos po natin. So ngayon, sasabihin na, sige, ang Iglesia Katolika ay walang tinatawag na koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo.
They are not the one who declare the Bible is the written word of God. So therefore, huwag po nating paniwalaan sila. Kami yung paniwalaan po na, kami yung paniwalaan na ninyo. Kami na mga pastor lumabas lang noong 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. Kami yung paniwalaan ninyo. Kasi kami yung may alam eh. Ngayon, ito na yung ito na yung parang panahon na po ninyo na tindigan po ninyo na kayo po yung nag-declare. Kailan po ito idineklara? Bakit po? Kasi sa pagkakaalam ko po kasi, lumabas po ang mga fundamentalista at mga protestante after po sa 16th century. At that time, existido na po yung banal na kasulatan. At pinaniniwalaan na po ng Iglesia Kristiyana na itong Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. At ginagamit po ito sa panahon ng kanyang liturhiya at sa panahon ng kanyang pagtuturo, lalo na sa pagtuturo ng katisismo. Yan po. So, yan po mga sir. So, kung titinan po natin mga sir, mga ma'am, kung titinan po natin, kung papayagan po natin na ang pastoy protestante o mga fundamentalista, sila po nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos, sa makatwid, before 16th century, wala pang pinaniniwala ang Biblia. Before 16th century, wala pa pong pinaniniwalaan ang mga tao po noon na merong Biblia na sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Bakit kasi sila po yung responsable na kuno na nagdeklara na that the Bible is the written word of God? Pero actually, challenge ko po yung mga hindi Katoliko na nandito, pasok po kayo sa program. Dintindigan ninyo na kayo po yung nagdeklara na ang tinatawag na itong pastor, protestante at fundamentalista, sila po yung responsable na nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Pero hanggat hindi kayo makakatindig, hanggat hindi kayo makapagsabi ng detalyadong information concerning of that Bible, so ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga pastor na ito at wala po silang otoridad na magturo concerning sa Biblia. Bakit po? Kasi dawat limpyo lang itong mga taong ito eh. Dawat limpyo lang eh. Kung hindi po dahil sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala pong Biblia bit-bit itong mga sulpot na ito. Wala po silang bit-bit na Biblia. Kaya nga, even Martin Luther, kahit na po si Martin Luther, ay sinabi po niya, magpasalamat tayo sa papasiya. Kung hindi dahil sa papasiya, wala tayong nalalaman ngayon concerning sa written word of God. Pagkatapos itong mga apo ni Martin Luther ay talagang, grabe, hindi kami, ganito, ganyan. Kayo yung kayo yung hindi sa Diyos, kami ang sa Diyos. Ano nga turning? So, itong tatlong bagay na ito, tingnan natin kung talagang itong protestante po ba, meron po bang banal na espiritu? Bakit po kasi itong mga protestante po kasi espiritu tunto po sila eh. Nandyan po sa kanila eh. Hindi po Espiritu Santo. Nandyan na po yung link, Mr. Aki. Maogani, nag-protest si Martin Luther kay inyong pagtulunan wala sa Bible. Sino nagsabi? Si Martin Luther? Bakit po ba? Si Martin Luther po ba yung tinatawag na official teacher according sa banal na kasulatan? Or binigyan ng otoridad na magturo concerning sa banal na kasulatan? So kung siya po yung official teacher, kailan po idineklara ni Martin Luther that the Bible is the written word of God? Sir Ronald Ridor, yes sir, good evening po sa inyo. Sir Jose Marcelos, good evening po sir. Sir John Herman Credo, kayong mga pinagin na Biblia. Siya po yung ugok eh. Bakit po? Kasi salita ng salita, wala naman pong ebidensya. Ayun, di ba? Walang pumapasok. Bakit? Kasi parang matatanggalan po sila ng maskara pag papasok po sila eh. Binisayon. Sa topiko kagabi nga gipresentar sa atong speaker, kinsa may dunay otoridad sa pagbatbat sa pulong sa Ginoo. So pilian nato ang upat, ang simbahan ba, ang balaang kasulatan, o ang mga batid sa Biblia, o ang mga propeta ba o manalagna. Tubag,
letter B, the scriptures or ang Biblia. Mao gi atong dunay katungod o otoridad sa pag-interpretar sa pulong. Nakakatawa po sa sagot po niya. So ano na po yung sagot? The Bible or the Sacred Scripture. Yan. Sabi nito, in the last night's presentation, yung presentation na po ni Mr. Bacalares, who has the authority to interpret the Word of God? Number one, nagre-refer po ito sa person. Then number two, pag sinasabing authority po kasi, hindi po libro yung may hawak sa authority. Kung hindi, yung person. Kaya nga po, dyan po sa dyan po sa question who Who po yung ginamit So ibig sabihin, tumutukoy sa isang persona. So ibig sabihin, yung may authority to interpret the Word of God, at saka yung Word of God po dito is questionable po ito para sa atin pong pananampalataya. Bakit po? Kasi yung pananampalataya po natin mga sir, mga ma'am, pag sinasabing Word of God, refer po ito sa written and unwritten Word of God. So, pag sinasabing written Word of God, that refers to the Bible that composed of Old and New Testament. Pag sinasabi nating unwritten or not written Word of God, refer po yan sa tinatawag na tradisyon. Yan po yung sinabi ni San Pablo, natindigan ninyo ang tradisyon na aming itinuturo sa inyo sa pamamagitan ng salita at ng sulat. So sa makatwid, meron pong tinatawag na verbal, oral, and living teaching. Hindi po siya written teaching. Oral, living teaching. Yung pag sinasabing Word of God po sa atin. And in short, sa short term, na ginamit natin, meron pong tinatawag na short term na ginagamit ng Simbahang Katolika, na yung tinatawag na Word of God, it is referred to the depositum fidei or the deposit of faith. So pag magtuturo po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, dyan po siya nakahook sa depositum fidei that composed of the written and unwritten Word of God or yun, Word of God in general. So ang question, yung Word of God, ang nasa isip ng mga sulpot, pag sinasabing Word of God, it refers only to the Bible. Ay wrong, mali. Mali po. Bakit po? Kasi hindi po natin matatali ang salita ng Panginoong Diyos. Siyempre, Diyos po siya, unlimited po siya. Itatali mo sa isang aklat? Hindi po Hindi po. Hindi mo yun maitatali. And another point, ang question, refer po ito sa persona. So even yung ginawa po nilang question, nagpapatunay na yung may hawak sa authority is yung person, hindi po thing. Ang Biblia, thing po ito, bagay po ito. Bagay po ito. So sa makatwid, hindi po pwedeng sasabihin na the Bible can interpret in itself. No. Meron pong tinatawag na interpreter. Sino po yung interpreter? Kaya nga sa question, who? Hindi po ito tumutukoy sa tinatawag na bagay. Hindi po. So dito pa lang, yung question po nila tama sana, pero ang problema, yung answer mali. At sila pa yung may tinatawag na may ganang magsabi na mali po yung mga defensor Katoliko, mali. Kasi yung answer po nila the Bible ay sila po yung mali. Bakit po? Kasi ang tanong, nagre-refer po ito sa person, hindi po nagre-refer sa bagay. Then ang sagot po nila bagay ay mali.